So guys, continuation po. To God be the glory po ulit. Kumusta po tayong lahat? Sana po bawat isang makakakita ng content ko na to nasa mabuting kalagayan pa rin po tayong lahat. Bawat isa po samot dalangin ko po malusog pa rin po tayong lahat. May matibay na motivation na magpapakatuwid na, magpapakabuti na sa kabila ng mga samot-samot na nangyayari sa palipaligid ng mundong ito. Harinawa po lagi pa rin natin nakakabanding ang ating mga tunay na kapamilya, ang ating immediate family, at hindi pa rin natin nakakalimutang pangalagaan ang ating pangangatawan mula ulo hanggang paa. Yan po yung tatlong bagay na every now and then pinapaalala ko sa lahat ng nakakakita ng mga ganitong content ko. So season 33 na nga po to guys, continuation. Season 23 ng WWTH ko. Bali part 10 na tayo guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagpa-follow ka man sa akin o hindi, napadaan man to sa wall mo, sa FYP mo. Sana samot dalangin ko makapaghatid ako sa iyo, sa sino mang makakapanood ng ganito kong content, ng maliit na dagdag booster sa kinakapitan nating faith sa buhay nating ito na temporary lang, sa buhay nating ito na napaka-fragile. Lagi po nating hilingin sa Panginoon na bigyan pa niya tayo ng medyo mahaba-haba pang oras para makapaglingkod pa tayo sa Kanya sa kabila ng mga kahinaan natin. Sa araw-araw na tayo niloloob pa niyang makahiram ng panahon, ng gintong oras na hindi natin hawak guys. So, isang maigsing panalangin lang po para sa ating lahat na alam ko namang ito yung nasabi ko na sa mga sinundang content ko na ganito na ito na po yun guys, sabayan niyo po ako. Our Creator, our Lord, and His begotten Son, our Lord Jesus, I want to walk in the light, confessing my sins, full of joy, cleanse each day of my borrowed life, and fellowshipping with you for the sake of your begotten Son, our Lord Jesus. Amen. So guys, as I was saying, ito po mix-mix ulit. Bali, hahaluan ko po ito ng mga konting life lessons na napanood ko sa iba-ibang platform na may hatid din pong gininto ang aral na karamihan po biblically speaking din po. So, isang maiksing isang maiksing life quote motivation inspired by the Holy Scripture of our Lord Jesus and our Creator, our God the Father. Amen. So, the journey of believers of Christ provides insights in the book of Revelation into the ultimate destiny of the world and the eternal hope for all believers. So ito po tawid din ng isang matuwid na pastor guys na nakita ko sa kanyang dokumentary. Gusto ko pong i-share sa ating lahat guys kasi ito po magdadagdag talaga ng matinding booster sa bawat isa sa atin. So bear with me po, sana po masundan nyo pa ito, matapos nyo hanggang sa pinaka-final part ng season 33 ko na to. Alay po natin ito sa ating dakilang Creator at sa kanyang bugtong na anak, na pagpapakita natin sa Kanya ng pagsisikap nating makatupad sa lahat ng kanilang mga reglamento, sa lahat ng kanilang mga rules, abiding rules na magpapatuwid pa po ng magpapatuwid sa buhay nating pinapahiram lang sa atin ng ating Panginoon upang mabaon natin ito sa kadulu-duluhang minuto ng buhay natin na maipakita natin talaga sa ating Panginoon na tayo nagsisikap ng maging mabuting tao na naaayon din sa kanyang mga motivation at sa kanyang banal na awa sa bawat isa sa atin. Amen. So sabi po ng pastor na to, the story of prophecies of the book of Revelation concerning the end times and the final judgment and the establishment of a new heaven and a new earth. About the book of Revelation, it explores the vivid and symbolic visions
experienced with the Apostle John on the land of Patmos. These are the revealed teachings taught in the book of Revelations, chapter 8. So, the revelation is also consisting of doctrines of our Lord Jesus, na which is we should try to lodge in our heart, in our mind, and to apply in our daily life, in our daily endeavors, in glorifying our Creator and His begotten Son, our Lord Jesus. We should truly abide all the attributes of our Creator, so that in the long run of our life, magiging worthy tayo sa ibibigay niyang reward na eternal life and eternal happiness. At magiging chosen tayo, meron tayong probability na magiging chosen tayo in the long run of our life, guys. At yan pong harpatyo na yan pong snatching na yan, hindi po natin masasabi, bigla na lang po yung mangyayari, guys. Kaya join me in continuously praying na each and every one of us, our immediate family will be included to all the chosen people. Amen. So ito po yung mga doctrines na talagang ini-imply sa Revelation. Ako, para sa akin, from Revelation 1 hanggang Revelation 2, it consists of all the teaching of our Lord Jesus. Maging sa Old and New Testament, and complements po yan, a compilation po yan ng lahat ng teaching ng ating Lord Jesus. Amen. Sa mga unang-unang tao pa, sa mga unang-unang pinili at pinusuan niya na maging propeta niya, na maging followers at disciples niya. Sundan po natin silang lahat, guys, para din po sa pagbibigay natin ng glorification sa ating Creator. Amen. So, ang number 1 po the doctrine of inspiration. God designed the revelation to connect the rest of the Bible. Revelation 8 verse 1 and 2. So number 2, guys, bali ito po pito po ito, guys, pito. So number 1 nga po the doctrine of revelation, of inspiration, Revelation 8 verse 1 and 2. So number 2, the doctrine of prayer. God designed prayer as our vital connection to Him. So, number 2 yan. So, ang our Lord's Prayer po parang pattern lang po yan. Tawid po yan ng isang matuwid na mangangaral na kinapitan ko talaga, guys. Yung pong Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Bawat sentence po niyan may malalim na kahulugan. So, yan po ay nag-i-imply ng isang pattern ng pagtawag natin ng taos-puso sa ating Panginoon. Para po sa akin, ito kinopya ko po, tawid po ito ng isang matuwid na mangangaral at ng mga mabubuting pare, na ang unang-una po talagang sasabihin natin sa ating Panginoon ay ang pagpupuri sa lahat ng kanyang attributes. Yan po ang unang-unang pattern ng pagtawag at pakikipag-usap natin, pagkakaroon natin ng tapat at sanctified na pakikipag-communicate sa ating Creator through His begotten Son. Yan po sana maging maging true carbon copy. Kumbaga unahin nating ibigay sa Kanya lahat ng glorification at pagpupuri sa lahat ng attributes ng ating Creator. Yan po ang first part ng Lord's Prayer. Amen. So, ang number 3 po, the doctrine of sovereignty. So, pag hindi natapos, guys, sundan natin ito sa susunod na part, Number 3 po, the doctrine of sovereignty. God connects our prayers to His plan. Revelation 6. Sundan nyo pa po, guys, matatapos na po in 10 minutes. To God be the glory po. Thank you po for watching. Ingat po tayo palagi. Pray unceasingly and never stop to communicate to our Creator through His begotten Son. Ipakita na po natin ang ipakita sa ating Creator at sa kanyang bugtong na anak na tumibay ng tumibay ang kapit natin sa kanilang mag-ama, sa ikaliligtas din po 10 ng buong pamilya natin sa dulong-dulong paglalakbay ng bawat isa sa atin. Amen. To God be the glory po ulit. God bless each and every one of us. And thank you po for watching, and always have steadfast faith to our Creator through His begotten Son. Amen.